Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wala aqibatu lil muttaqina wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga minamahal po namin ng mga kapatid at mga giliw namin na taga-subaybay, kukuha lang tayo ng ilang halimbawa dun sa kung paano ang mga sinaunang mga Muslim, kung paano sila naging abalang-abala sa mga kapakanan o sa pangangailangan ng kanilang mga magulang, lalo-lalo na yung kanyang ina. Sabi ni Aisha radhiyallahu anha, kwento niya, sabi niya, kana rajulani min ashabi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, abarru man kana fi hadhihi al-ummati bi ummihima. Sabi na mayroong dalawang lalaki sa mga tagasunod ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kung saan sila ay tinagurian na pinakamabuti, pinakamasunurin sa kanilang ina, itong dalawa na ito. Mga kilala. Una, si Uthman ibn Affan, at saka si Haritha ibn Nu'man radiyallahu anhuma. Si Uthman at saka si Haritha. Fa'amma Uthman, sabi na Aisha, patungkol kay Uthman, gaano siya naging pinakamabuti sa kanyang ina. فإنه قال ما قدرت أن أتأمل أمي منذ أن أسلمت. Sabi na kailanman, hindi ko nakayanan titigan ng mukha ng nanay ko simula na ako'y nag-Muslim. Masya Allah. Bilang respeto sa kanyang ina, ayaw niyang magharap sila, nahihiya. Kumbaga sa ano, talagang matindi ang paggalang niya. Hindi na kayang titigan ng mga mata ng kanyang ina. Allahu Akbar. Yun ang sabi ni Uthman. Sabi na, simula ako nag-Muslim, nahihiya na akong harapin ng mukha ng nanay. Kung sabihin, pag nakipag-usap ako, hindi ako nakatingin sa kanya. Okay, yun si Uthman. Sino ang kwento? Si Aisha radhiyallahu anha. Wa amma Haritha fa innahu kana yufli ra'sa ummihi wa yut'imuha biyadihi. Sabi na si Haritha ay siyang taga-suklay ng kanyang ina at siya mismo ang nagsusubo ng pagkain ng kanyang ina. Siya nagpapakain sa kanyang ina. Allahu Akbar. At sabi niya, ito yung kwento kay Haritha ibn Nu'man, walam yastafhimha kalaman qat. At kailanman, kung anong sinasabi ng kanyang ina, hindi na siya magtatanong. Nahiya siya magtanong at bilang respeto sa kanyang ina, ayaw niya magtanong, ano gusto mo na? Anong ibig mo sabihin, Nay? Walang ganun sa kanila. Kahit ganun, hindi na nagagawa. Ta'muru bihi hatta yas'ala man min indiha ba'da an yakhruj ma aradat ummi. Pagkatapos nun, kapag nagutos ang kanyang ina, hindi na kayang tanongin ng kanyang ina. Sabi na, tinatanong na yung sino yung nandoon sa nanay niya. Ano bang gusto ng nanay ko? Ano ba ang ibig niyang sabihin? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Biro niyo. Nagsisilbisyo siya sa kanyang ina, pinapakain ng kanyang ina, pinapaliguan ng kanyang ina, sinusuklayan ng kanyang ina. Sa tingin ko, nakakita na ba kayo ng isang anak na lalaki na sinusuklayan niya ang kanyang sariling ina? Pinapaliguan niya, nilinis ang katawan ng kanyang magulang? Allahu Akbar. At dahil sa kanyang matinding respeto sa kanyang ina, ay hindi niya kayang tanungin ng nanay niya kung anong gusto ng nanay niya. O kung magsasalita ang nanay niya, hindi na tinatanong pag hindi na naintindihan, o wala siya ng oo. Mabuti hindi nagkamali, no?
Oo, siya ng oo, mali pala yung pagkakaintindi niya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bilang respeto sa kanyang ina, ayaw niyang tanong ng nanay, Nay, ano bang ibig mong sabihin? Ayaw niya. Kasi nirespeto ng nanay niya. Si Sufyan al-Thawri, ito, ano na to, tabi'i. Yung kanina, sahaba. Yung kanina ay kabilang doon sa mga kilalang mga sahaba. Si Uthman ibn Affan, saka si Haritha ibn Nu'man. Mga kilala ito. Allahu Akbar. Dito naman tayo sa yung mga tao na sumunod sa mga sahaba, yung mga tabi'in. Si Sufyan al-Thawri, isa sa kilalang dalubhasa. Sabi nga ng mga Tagalog, dalubhasa, ibig sabihin, scholar. Kilalang scholar si Sufyan al-Thawri sa mga tabi'in, lalo na sa scholar ng hadith. Sabi ni Sufyan al-Thawri, sabi niya, kana ibnul Hanafiyat yaghsilu ra'sa ummihi bil hitmi. Sabi niya, si Ibnul Hanafiya, siya ang naglilinis ng kanyang ulo ng kanyang ina sa pamagitan ng hitmi. Ito yung isang uri ng panghugas. Siyempre, wala pang shampoo noon. Yun ang pang shampoo ng nanay niya. Siya ang nagsashampoo ng nanay niya. Wa yumashyituha wa yakhdabuha. Siya ang nagsusuklay. At siya rin ng kung kailangan ng nanay niya na lagyan niya ng anuman, oil o kahit sabihin pa natin yung anumang klase ng kulay, isa ito sa ibig sabihin katuwiran doon sa pagkukulay. Okay. Yun kwento naman ni Az-Zuhri. Si Zuhri, ang kinukwento niya si Hasan. Si Hasan ay anak ni Ali ibn Abi Talib. Yung pinakapangalan ni Ali ibn Abi Talib, ang pangalan si Al-Hasan ibn Ali. Ang ugali ni Al-Hasan ibn Ali, anak ni Ali ibn Abi Talib, isa sa mga sahaba, apo ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Si Hasan ibn Ali, la ya'kulu ma ummi, ayaw din ng kumain na kaharap niya si Fatima, yung nanay niya. Wa kana abarru nasi biha, siya ang pinakamabait na bata sa kanyang ina, si Al-Hasan. Faqila lahu fi dhalik, sabi sa kanya, bakit ayaw mong kumain sa harap ni Fatima, yung nanay mo? Anong sagot ni Hasan? Akhafu an akula ma'aha patasbiqu aynuha ila shay'in min at-ta'am wa ana la adri. Sabi niya, ayokong harap sa kanya sa pagkain dahil baka merong nakita merong nakita yung kanyang paningin, merong nakitang nanay niya doon sa pagkain na nagustuhan ng nanay niya, pero hindi niya alam na gusto ng nanay niya at siya ang nakakain. Allahu Akbar. Fa'akunu ka la'aqaqtuha. Sabi niya, kung sakaling nangyari yun, kung mangyaring ganon, ibig sabihin, nasuway ko ang nanay ko. Biro mo kahit yung sikreto, sabi, hindi pa nila alam, itinutuloy lang pasaway. Sabi, hindi mo pa nga alam kung anong nagawa mong salungat sa gusto ng nanay mo. Tinutuloy mo sarili mo, pasaway ka na rin. Allahu Akbar. Kaya, ganun sila kabuti mga kapatid. Mga sa para bagang itong mga kwento natin mga kapatid, nagkukwento tayo ng para hindi tao. Sabihin, ugali para hindi ugali ng tao. Pero tao sila Katulad din natin Baka sa yung disenyo ng utak natin at saka yung puso natin, katulad din ng design ng kanilang utak at saka yung kanilang puso. Nga lang, ganong kalinis ang kanilang mga puso at ganong katuwid ang kanilang mga pag-isip. Isa sa mga napakahalagang tamang pakisama sa ating mga ina, sabihin karapatan nila, ay gagawin natin na lahat ng kaya natin para lang sila ay para sila ay mabigyan ng sapat na pamamahinga. Sabihin kanilang pangailangan para sila ay hindi mapagod o makapagpahinga. Lalo na kapag sila ay napagod. Pareho rin ito mga kapatid, sa panahon na
Kasama natin sila kahit hindi natin sila kasama. Kaya isa sa mga naging ugali ng mga sinaunang mga tao, si Sufyan al-Thawri. Isa ito sa mga tabi'in. Min abarri nasi bi ummi, kabilang sa pinakamabuting tao sa kanyang ina. Wa kana yusafiru biha ila Makkah. Dala-dala niya ang kanyang ina hanggang Makkah. Sabihin, papunta sila Makkah para mag-umrah, para mag-tawaf. Fa idha kana yawmun harin hafara hufratan wa jaa binat'in fasabba fihi al-ma. Sabi na kapag mainit na mainit ang gagawin ni Sufyan al-Thawri sa Makkah, kung sino man nakasubok sa init sa Makkah ay talagang matindi ang init sa Makkah. Pag tag-init kayo sa Makkah, pati hangin mainit. Sabihin yung hangin na dumarat at sabihin yung singaw ng hangin ay parang apoy. Kaya pag tag-init sa Makkah, ginagawa nitong si Sufyan, kapag kasama ng nanay niya, maghuhukay siya ng hukay na lagyan na ng tubig para pag may tubig na, sasabihin niya sa nanay niya, Nay, ito lang ang paraan para malamigan ka. Lumusong ka dun sa hukay na may tubig para lang malamigan ka. Biro niyo, gaano katindi yung gawin? Paano mo ihanda yung ganung klase ng hindi siya baluna kasi wala namang ganun sa Makkah, pero ibig sabihin, paano na may lagay yung tubig na hindi mawawala. Allahu Akbar. Kaya ganun sila mga kapatid. Kumbaga lahat ng paraan para lang makapagpahinga, mawala ng pagod o hindi mapagod ang kanilang mga ina, ginagawa nila. Kumbaga, para bagang wala silang inisip kundi yung kapakanan ng kanilang mga magulang. Pero mga kapatid, hindi na ngahulugan itong mga ito, ha. Unang-una, hindi na ngahulugan na nakalimutan nilang Allah subhanahu wa ta'ala. Sa halip, itong ginagawa nilang pagserbisyo sa kanilang mga magulang, lalo na sa kanilang mga ina, ay ikinukonsider na ito isang matinding pagsamba. Kaya kasama na ito sa pagmamahal sa Allah, yung pagmamahal sa magulang. Allahu Akbar. Kaya, isa rin sa pakikitungo na karapatan nila, karapatan natin mga magulang, ay gagawin natin ng lahat para lang mapasaya natin sila. Ano yung bagay na magagawa natin para mapasaya natin sila? Kahit mahirapan tayo. Allahu Akbar. Kaya, ibig sabihin nun, gagawin natin lahat ng paraan, mapasaya natin ating mga magulang. Allahu Akbar. Kaya, naisip ba natin yun na kapag medyo nalungkot ang ating mga magulang, gagawin natin lahat ng paraan. Allahu Akbar, para mapasaya natin sila. Kaya, lahat ng paraan na kaya natin. Siyempre, hindi natin kaya, hindi tayo uutusan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng mga bagay na hindi natin kaya. Pero yung kaya natin. Ang punto lang kasi, meron bang isang anak na nag-iisip ng ganitong pagkaisipan o nag-iisip ng mga ganitong mga pamaraan kung paano na mapasaya ang kanilang mga magulang, ano man ang bagay na kaya nila? Sa halip nga yung ibang mga magulang, kung gumastos para sa kanilang sariling kasiyahan, katulad pagpunta sa mga pasyalan, sa mga beach, ang laki-laki na kanilang ginastos, pero pag nagbigay sa pangailangan kanilang mga magulang, lalo ang kanilang ina, kapiranggot lang. Sabihin, kung gagastos ka doon sa pagpunta sa kung saan-saan yung mga, para pumasyal, kung gagastos ka ng 20,000, magbigay ka sa nanay mo 1,000. Ano yun? Ganun na ba kalitang tingin natin sa ating mga magulang? Kung tutusin mga kapatid, oo, kailangan natin magpakasaya rin kasi para namang dun sa mga pagod natin, mga anak natin. Oo, hindi yung bawal. Kaso nga lang, lamang ang gagawin nating papapasaya sa ating mga sarili, sa ating mga anak, asawa, na higit sa ating nanay o sa ating mga magulang? Ganun ba yun? Hindi yata mga kapatid, mali yun. Mali yun.
Allahu Akbar. Okay, naalala ko yung kwento, although natapos na yung oras ko dito sa unang ano. Merong kwento mga kapatid. Ito yung panahon ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Nasa authentic na hadith. Merong isang lalaki na nag-aagaw buhay. Siya yung namamatay na. Bigkas ng shahada, hindi makabigkas ng asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hindi na mabigkas yung la ilaha illallah sa madaling sabi. Hanggat sa natakot yung mga sahaba, nakiusap sa propeta para puntahan ng propeta. Pumunta si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay? Nung nagtanong ang propeta, buhay pa ba ang nanay niya? O buhay pa ang mga magulang niya? Sabi nila, buhay pa ang nanay niya. Sabi na, pwede bang papuntahin niyo dito ang nanay niya? Pumunta yung nanay. Pagdating ng nanay, meron bang problema ang anak mo sa'yo? Sabihin, galit ka ba sa anak mo? Sabi niya, oo. Sabi niya, bakit? Sabi niya, kasi nung nakapag-asawa siya, kinalimutan na niya ako. Mahalaga, ang punto dito, naging lamang na yung asawa niya. Hindi naman ibig sabihin, hindi tayo makikitong na mabuti sa asawa. Pag-usapan natin sa susunod. Pero, lamang na yung asawa niya doon sa nanay niya. At madalas na ganito nangyari, mga kapatid. Marami. Baka sabi nga sa wikang Arabic, hadith wala haraj. Kung marami kayong alam, sabihin niyo kasi marami. Marami talagang ganun. Yun lang problema niya. Baka nagbago siya, naging lamang ang asawa niya kaysa nanay niya. Sabi ng propeta, patatawarin mo, sabi na hindi. Nasaktan yung ina eh. Sabi niya, sige. Hindi mo talaga patatawarin? Sabi niya, hindi. Sabi ng propeta sa mga sahaba, kumuha kayo ng panggatong. Sabihin, kahoy na para panggatong. Sabihin, susunugin. Sabi niya, bakit? Anong gagawin niyo? Sino susunugin niyo? Sabi sabi niya doon sa ina, Nay, hindi mo rin patatawarin ng anak mo. Ngayon pa lang, sa impyerno rin siya mapupunta. Di ngayon pa lang, susunugin na namin. Allahu Akbar. Siyempre, yung puso ng ina ay matindi. Sabi niya, kung gano'n, patawarin ko na. Nung pinatawad niya yung anak niya, nakapagsahala at namatay. Allahu Akbar. Yun lang pala ang kailangan niya. Patawarin siya ng kanyang ina. Allahu Akbar. Okay mga kapatid, patuloy po natin. Napasarap lang yung kwento. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi. Mga kapatid, bukod dun sa pagsisikap natin na mapaligaya natin ang ating mga magulang, lalo lang ating ina, ay Allahu Akbar. Isa rin sa napakahalagang karapatan nila ay hindi magiging harang o sagabal ang layo nila sa atin para makalimutan natin sila. Para makalimutan natin ang kanilang pangangailangan. Makalimutan natin ang kanilang kaligayahan. May mga tao kasi nangangatwiran. Sabi lang, problema, doon naman yung nanay ko sa mga kapatid ko eh. Kaya naman nila yung i-handle yung lahat ng... Hindi, iba sila. Wag natin sabihin na gano'n nga. Hindi, nandun sa mga kapatid ko, nandun sa mga kapatid niya. Na ibibigay naman nila yung pangailangan, hindi sapat na katwiran yun. Kailangan talaga na ano man ang makakaya natin para makitungo tayo na mabuti sa kanila at mapaligaya natin sila, gagawin natin. Hindi sapat yun, hindi sabi, nandun sa kapatid ko, mayaman yung kapatid ko, kaya naman yung pangailangan nanay ko. Anong malay mo, yung kapatid mo na mayaman, kung ikaw hindi ka naman mayaman, ay hindi namang naninindigan o hindi namang gumagawa ng mabuting gawa sa nanay mo na katulad ng ginagawa mo. Kaya, kumbaga huwag mong isipin na ipabaya yung nanay mo sa kapatid mo kasi may kaya naman yung kapatid mo, kaya naman nilang, nandun sa 3 kapatid ko, nag-isa ako dito. Pwede naman nilang, kumbaga pwede nilang
patutustusan ng pangailangan ng nanay ko, kaya okay lang. Baka medyo laylo muna ako. Mga kapatid, walang laylo doon. Kasi iba sila. Baka sa ano, kung kailangan o karapatan ng nanay mo na makitungo at pasayahin siya nung mga kapatid mo, ganun din sa'yo kahit gaano kakalayo. Ibig sabihin, hindi magiging sagabal yung layo ng mga magulang para, ibig sabihin, kalimutan na natin yung pakikitungo natin mabuti o pakisama natin sa kanya kasi malayo naman siya. Lalo-lalo, halimbawa sa ngayon, ay madali ng communication. So, pwede kang tumawag. Pwede kang makipag-usap ng live. Makikita mo ang mukha ng magulang mo. Nag-uusap kayo. Hindi mo magagawa, hindi mo mabigyan ng oras. Siyempre, tayo kasi, marami tayong katuwiran eh. Busy tayo sa trabaho. Busy tayo sa pangailangan ng ating mga anak, ang ating asawa, sa ganito, sa ganon. Mahigpit ang kumpanya ang pinagtatrabahuan ko, wala akong oras. Actually, totoo talaga mga kapatid. Yung katuwiran na walang oras, hindi totoo yun. Baka sa hindi ko naman sabihin na sinungaling yung sasabi na wala akong oras. Bakit pagdating doon sa matinding gusto mo, nakakaroon ka ng oras? Pero sa nanay mo, hindi ka makakaroon ng oras? Allahu Akbar. Ang punto na naman kasi dito mga kapatid, ang karapatan talaga ng mga magulang natin, lalo-lalo ng nanay natin, ay may bigay natin ng kaligayahan nila. Na babalikan ko lang para hindi natin makalimutan. Ang limitasyon o ang kondisyon ng pagsagawa natin ng bagay na ikalulugod o ikaliligaya ng ating mga magulang, ang kondisyon, unang-una, hindi labag sa Islam. Pangalawa, kaya natin. Kaya natin gawin. Siyempre, hindi naman tayo pinag-utusan ng bagay hindi natin kaya. Yun lang talaga ang kondisyon mga kapatid. Yun lang talaga ang kondisyon. Ibig sabihin, kung sakali na gusto ng nanay mo na makita ka, gagawin mo bang sagabal? Sabi mo, busy ako sa trabaho ko kaya wala pa akong panahon. Baka mga ngatuwiran tayo. Actually kasi, meron kasi ugali ang tao na pangangatuwiran. Na ang galing mga tuwiran kapag ayaw. Ano ang sabi ng mga Tagalog? Kung gusto mo, maraming paraan. Pero kung ayaw mo, maraming dahilan. Kaya yung nagdadahilan ng abala sa trabaho, ganito, ganon, para lang, umbaga sa ipabayan na lang kanilang mga magulang, lalo lang kanilang ina, sa mga kapatid niya o sa mga kapatid nung tao, sabihin mga ibang anak nung nanay niya, sabihin, ay mali yun. Maraming mga taong ganun eh. Na kumbaga sa walang problema kasi nandun siya sa kapatid ko. Maganda naman ang buhay nun, kaya kaya na ibigay pang kailangan nanay ko. Kung totoo man yun, pero paano yun sa'yo? Magagaling sa'yo. Ibig sabihin nun, gusto mo lang ba na ang kasiyahan ng nanay mo magagaling sa ibang tao pero sa'yo ay hindi na bali? Yun ang punto mga kapatid. Ang punto natin dito mga kapatid ay dapat na hindi magiging sagabal ang layo ng pagitan para mga tuwiran tayo na hindi natin mapasaya ang ating mga magulang. Minsan kasi kahit sa salita lang, napapasaya natin sila. Katulad nung ginagawa ni Abu Hurairah, radiyallahu an, ay araw-araw, tuwing makakita siya ng pagkakataon, nakatayo siya sa harap ng pinto ng kanyang ina. Bakit? Gusto lang niya, ni Abu Hurairah, radiyallahu an, na makaharap ang kanyang ina at makapag-usap sila. Mabati niya ang kanyang ina. Yun lang gusto niya. Kaya, para bagang, kung hindi lang siguro maraming ginagawa rin si Abu Hurairah, at saka, siyempre, may mga tungkulin din siya. Gusto niya oras-oras nasa harap siya ng nanay niya eh.
Dumating na ba sa punto ang pagmamahal natin sa ating mga magulang na gusto natin palagi tayo nakaharap sa kanila? Pero hindi lang, kumbaga hindi lang tayo pinahintulutan ng pagkakataon? Ito ang ginagawa ni Abu Hurairah. Nakaharap siya palagi sa pinto ng kanyang ina na inaabangan niya yung paglabas ng kanyang ina at sasabihin niya, "Assalamu alayki ya umma." Sabi niya, "Kapayapaan sumanyo o aking ina, wa rahmatullahi wa barakatuh." Ang biyaya at pagmamahal ng Allah ay sumasa iyo. Sinasabi niya sa nanay niya. Fatakul, ano naman tugon ng nanay niya? Sabi niya, "Wa alayka assalam ya waladi wa rahmatullahi wa barakatuh." Sumayo rin ang kapayapaan, biyaya at pagmamahal ng Allah. Yun sinasabi na kay Abu Hurairah. Fayaqul, sabi ni Abu Hurairah, "Rahimakillahu ya kama rabbaytani saghiran." Kaawan at biyayaan ka ng Allah dahil sa pangangalaga mo sa akin nung ako'y maliit pa. Magsasabi naman ng kanyang ina, "Rahimakallahu kama barartani kabiran." Mahalin ka ng Allah, kaawaan ka ng Allah dahil sa iyong pagiging mabuti sa akin nung ako'y tumanda. Masya Allah. Yun lang gustong mangyari ni Abu Hurairah sa buhay niya. Makapagbati siya sa kanyang ina at ipanalangin niya ang kanyang ina at ipapanalangin din siya ng kanyang ina. Wa idha arada an yadkhula sana'a mithla dhalik. Ganun din. Kapag maghiwalay na sila nung nanay niya, papasok na siya sa kanyang bahay, ay ganun din siya magpapaalam sa kanyang ina. Allahu Akbar. Kaya, yun yung pagiging mabuti sa magulang na kung saan nagagawa ng mga mabubuting tao. Allahu Akbar. Siyempre, sa katapat naman, yung mabuti sa kanilang mga magulang ay naging mabuti rin sila sa kanilang mga anak. At alam niyo mga kapatid, kung gaano kahalaga yung mga ganitong gawain, yung paliwanag natin mga kapatid, yung tamang pakikitungo at tamang pakikisama. Yun lang yung iniisa-isa natin mga kapatid, tamang pakikitungo at tamang pakikisama. Na kung saan kailangan pagsikapan natin sa abot ng ating makakaya. Ibig sabihin, kailangan hindi tayo maging pasaway sa ating mga magulang o at least man lang hindi natin masaktan ng kanilang kalooban. Ang malaking problema mga kapatid, kapag nasaktan natin ng sino man sa ating mga magulang, siyempre lalo-lalo ng ating ina, kapag nasaktan natin sila at sila ay nagtampo sa atin, unang-una, malaking kasalanan na yun. Malaking kasalanan na kapag ang isang tao ay nasaktan niya ang kanyang mga magulang. Siyempre, katulad pa sinasabi natin, nanguna lamang ang ating mga ina. Ay lalong maging matindi ang sitwasyon. Kapag matindi na yung ating pananakit ng kanilang kalooban at nanalangin sila laban sa atin. Kasi ang panalangin nila laban sa atin, kapag nakagawa tayo ng pagkakamali sa kanila, ay walang pagitan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, dinidinig kagad ng Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Kaya wag na wag sana mangyari mga kapatid, na dahil sa hindi tayo naging mabuti sa ating mga magulang, at dahil sa nasaktan natin ang kanilang kalooban sa ating mga maling gawain o sa ating mga pagkukulang,
wag na wag sana mangyari na sila ay manalangin sa Allah subhanahu wa ta'ala laban sa atin. Pero kabaliktaran mga kapatid. Kung sakali, sino man sa atin, at inshallah lahat tayo, kapag nagawa natin ang tamang pakikitungo at tamang pakikisama, tamang pangangalaga, tamang sakripisyo sa ating mga magulang, kapag nagawa natin, at sila naman ay napasaya natin, sila ay natutuwa, napaligaya natin sila sa ating mga mabuting gawa. Una-una, napakagandang kumbaga, matinding kabutihan na yon. Matinding kabutihan na. Lalong-lalo na kapag sila ay nanalangin para sa atin. Allahu Akbar. Sa tingin ka mga kapatid, kung ang ating mga magulang ay naunawa nila ang Islam at sila nanalangin unang-unang ating tagumpay dito sa daigdig at ang kapatawaran sa kabilang buhay para makapasok tayo ng paraiso. Allahu Akbar. Ay, yun ang pinakamaganda. Kasi, ganun pa rin. Kung walang harang sa Allah subhanahu wa ta'ala, yung kanilang panalangin laban sa atin, ganun din ang kanilang panalangin para sa atin. Actually, maraming mga kapatid na nakakaunawa ng ganitong sitwasyon. At kapag sila may problema, unang-unang maalala na, ang nanay ko. Tatawagan ko nanay ko, Nay, may problema ako, panalangin mo ako, ganito, ganyan. Ang totoo talaga mga kapatid. Okay, sabihin ko na para baka isipin mo, gumagawa ko ng kwento. Ako mismo naranasan ko. Lahat ng panalangin o lahat ng problema ko na nakarating sa nanay ko at pinalangin ako ng nanay ko, kaagad nasusolusyonan. Kung alam ninyo yung ganito mga kapatid, siguradong mahalin yung mga magulang niyo. Totoo talaga yun. Walang pag-aalinlangan, 100%. Yung panalangin nila para sa atin ay dinidiligagan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya bakit hindi natin magawa ang ating tungkulin sa kanila? Bakit hindi natin magawa ang kanilang karapatan na dapat na gawin natin sa kanila ay yung pala ang tagumpay natin. Ako para bagang, sa totoo lang, parang nawala na ako ng tiwala sa sarili ko pag hindi nakasamang nanay ko sa aking panalangin. Kasi naranasan ko na eh. Na tuwing sabihin ko sa nanay ko, Nay, may problema akong ganito eh. Panalangin mo ako ah. Eh siyempre magulang, mahal ka niya. Kung mahal ka ng magulang mo, talagang mananalangin sila sa atin. Eh kapag ganun ay nangyari, Allahu Akbar, talagang, kumbaga sa damang-dama mo yung dating nung solusyon sa problema mo dahil sa pinanalangin ka ng nanay mo o tatay mo. So bakit? Pareho sila, lamang lang ang konti ang nanay. Kaya yun ang punto mga kapatid. Kung alam natin ang mga ganitong katotohanan, ay siguradong lubos-lubusin natin ang ating pagiging mabuti sa kanila. Ang ating tamang pakikitungo, ang tamang pakikisama, serbisyo, at kung paano natin sila paliligayahin sa pinakaparaan na ipinahintulot ng Islam. Maraming pong salamat mga kapatid. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.